ni Sarah si Manscarpio? Ha? Kilala niyo asawa ni Sarah, di ba, si Manscarpio? Speaking of Carpio, di ba tsuhin ng asawa ni Sarah si Justice Secretary tawag dito Antonio Carpio. Shh, hoy. Di ba? Si Justice Secretary Antonio Carpio, tsuhin buo ng tatay ng asawa ni Sarah yan, si Manscarpio. Si Manscarpio na asawa ni Sarah, kapatid ng tatay niya, kapatid ba o pinsan? Sabihin natin pinsan. Pinsan ng tatay niya, itong si Antonio Carpio, dating Justice Secretary Antonio Carpio. Kasi ang asawa ni Sarah, Carpio apelyido, si Manscarpio. May buwelta. At ito mga kababayan, yung mismong tsuhin ni Manscarpio ay kilalang kritiko ni Duterte. Sa madaling salita, pag sinabi nating kritiko, kalaban, no? At hindi gusto si digong ni Antonio Carpio. So itong si Antonio Carpio, mga kababayan, may buwelta kay Sarah. Bisubiruin ninyo, Ang kapatid, ang anak ng kapatid ni Digong, natawagin nating si Nuwili. Nuwili ba 'yon pagbasa nun? Nuwili Duterte na nakabase sa Amerika, isang psychiatrist doctor ba or nurse, sinuka ang pamilyang Duterte na ang sabi niya, wag na sana ninyong iboto at suportahan yang mga yan. Utang na loob, sabi niya. Wag nyo na sanang ipasok pa ng ini Duterte. Pinsan mismo na ni Sarah, anak ng kapatid ni Digong, si Nuwili Duterte. Sinumpa sila. Wag na daw sanang iboto pa at paupuin sa posisyon itong mga Duterte kasi nga pangit daw itong mga Duterte na to. Sabi yan nung pinsan ni Sarang buo. Ma'am Arlene Moriano, hello po. So ngayon mga kababayan, ito naman, mismong tsuhin ng asawa ni Sarah buo. Asawa ni Sarah, tsuhin. Antonio Carpio. Asawa ni Sarah, si Manscarpio. Alam niyo ang sabi ng buwelta niya dito patungkol sa impeachment. Very risky. Very risky daw. Ano nga ba itong very risky na to? Very risky umano ang strategy ng defense team ni Vice President Sara Duterte ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Magkamag-anak sina Conchita Carpio Morales at Manisis Carpio. So ito na mga kababayan. Sa answer ni BP Sara, walang specific denial under oath. In-admit niya in effect. In other words, the lawyers of BP Sara have put in one basket their defense. And that basket is there is no jurisdiction because the one-year ban rule has been violated. Saad ni Antonio Carpio. Aniya pa, they're raising that as their sole defense dahil hindi umano nila itinanggi ang ibang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Totoo naman talaga mga kababayan kasi ano ba ang pinapatanggal nila doon? Yung pang-apat na impeachment. So asaan yung nauna? 'Di ba actually 3 impeachment ba or 4 na impeachment complaint yan? 4 ang nag-file ng impeachment. Bakit yung pang-4 lang ang pinatanggal at yung 3, 1, 2, 3 ay hinahayaan? So ang sabi dito ni Antonio Carpio, they're raising as their sole defense dahil hindi umano nila itinanggi ang iba pang aligasyon laban sa Vice Presidente. Samantalang matatandaan noong Hunyo 23 ay isinumite ng kampo ni BP Sara ang kanyang answer ad coetlam or ad cautilam ba pagbasa dito with caution kung saan hiniling na ibasura ang ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente dahil labag umano ito sa one-year ban rule sa ilalim ng 1987 Constitution. So, ibig sabihin, yung pang-4 na impeachment complaint ay pinabasura, so paano yung naunang 1, 2, 3? Tama naman, na very risky daw. Yung 3 ibinasura ng Kamara. So yung iba, 4 magiging 1 na lang impeachment complaint. So bakit yung iba lang ang kanilang pinabasura, yung iba hindi? So ang sagot ngayon ni Antonio Carpio na tsuhin ng asawa ni Sara na may buwelta sa kanya,
strategy ng defense team ni BP Sara very risky. They are banking on the argument that 1-year ban rule has been violated. Paglabas ng reply ng House, hindi pala. If you count the session days, walang session December. Halos i-very risky itong strategy nila. Saad ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ganon din mga kababayan ang sinabi ni Leila de Lima, mga kababayan. Ganon din ang sinabi ni Leila de Lima. Oo. At ni Pampilo Lacson kay Chis Escudero. Bakit ganon? Sabi nga ni Karen Davila, mga kababayan, na itong impeachment ay nilagay ito sa konstitusyon to protect the tao laban sa mga politician na abusado sa kanilang posisyon at ginamit sa katiwalian ang kanilang kapangyarihan bilang politician. Kaya nga merong impeachment kasi para ito proteksyon ng taong bayan. Pero anong ginawa nila? Ang impeachment ay ginamit nila para protektahan ang akusado. Na kung saan ang akusado may abogado. Pero bakit ang mga senador tumatayong abogado kay Sara? Ngayon tanungin ko kay sino bang tumatayong abogado? Eh di yung halos lahat ng pumirman 18. Bakit pinabasura nila ang impeachment complaint? Ang impeachment mula sa Kongreso na hindi nila tinatrial. Saan ka nakakita mga kababayan na diretsong basura ang complaint na hindi mo pa nalalaman kung anong laman ng complaint? Di ba? Mga kababayan, tanungin ko kayo. Saan kayo nakakita na nag-file ka ng kaso na halimbawa, kinasuhan ko si Ma'am Lily Tonini. Explain ko sa inyo mga kababayan na. Kinasuhan ko si Ma'am Lily Tonini. Kasuhan ko siya ng libel. Di ba? Ngayon, yung abogado or yung Korte Suprema na tumanggap ng aking file case, binasura. Nang hindi pa nililitis. Hindi niya alam kung bakit ko kinasuhan si Ma'am Lily Tonini ng cyber libel, binasura na niya. So, anong tawag dun? Di ba? Saan kayo nakakita ng korte or ng ang masaklap pa mga kababayan, okay lang sana kung korte ang nagbasura. Eh hindi naman korte ang Senado. Kumbaga ang Senado, sasalain lang nila. Kumbaga para silang nagluluto ng cake na kung saan sinasala muna nila yung mga ingredients, kung lahat ba ng ingredients na gagamitin sa cake na yan ay mga original at hindi fake. Lahat ba ng ginagamit ng ingredients na cake na yan ay hindi expired? Diba? Itong Senado na maghawak sana nitong impeachment ni Sara ay parang nagluluto ka ng cake. Ang trabaho, sa mga hindi nakakaintindi, gusto ko explain sa inyo. Ang role kasi ng senador, mga kababayan, sabi ni Angelina Alegre, akala mo naman ikaw ay may alam. May alam talaga ako, Angelina Alegre, hindi naman ako sintanda katulad mo, yung tanda mo na, bobo ka pa rin. Bago ako nagla-live dito, nagre-research ako. Ang trabaho ng mga senador sa impeachment ni Sara ay dapat ito lang. Una, alamin nila kung ano yung kinaso. Titignan nila kung ano-ano yung mga i-final. Wala silang karapatan na i-dismiss nang hindi pa nila binuksan kung anong laman. Di ba? Ang role dapat ng Senado ay parang customs. Ano bang role ng customs? Halimbawa ako, galing ako ibang bansa, may dala akong malaking balikbayan box. Hindi pa nabuksan ng customs, pinalusot na yung balikbayan box. Bakit? Kasi binigyan ko yung customs ng 10,000 pesos. Huwag mo nang buksan. Huwag mo nang idaan sa scanner. Ito, 10,000. Example ko lang yun ha. Ang role dapat ng senador, para kang customs. Nagbitbit si Sara ng malaking balikbayan box. Dapat idaan doon sa scanner at i-check isa-isa kung ano yung laman ng balikbayan box. Bakit hindi na nila binuksan yung laman ng balikbayan box at pinalusot na diretso? Di ba? Yun ang malaking tanong. Yun ang malaking tanong, mga kababayan. Ang trabaho ng Senado,
Bubuksan mo yung box, alamin mo kung ano yung laman bago mo palusutin. Bakit nakabox, nakasealed pa, nakalusot na nang hindi binuksan? Dapat step by step. Diba, mga kababayan? Ganun yun. Magpapalusot ka ng box, customs ka. Diba? Customs ka. Dapat ganun ang rule ng mga senador, parang customs. Hoy, may bit-bit si Sarah na box. Galing ibang bansa. Pinapalusot nila nang hindi nila ini-scan. Hindi nila binubuksan. Tapos na agad. Diba? Yun ang problema, mga kababayan. Alam nyo na. Wait lang po ha, mga kababayan. So yun. Mga kababayan. Actually, yung pusa ko kasi naglalandi. Kaya pag may narinig siyang pusa sa labas, sumisigaw-sigaw. So alam nyo na, mga kababayan, walang trial-trial, walang hearing-hearing, dismiss. Kaya nga ang sabi ni Antonio Carpio na risky. Napaka-risky. Itong mga defense ni Sarah. Pinapabasura nila yung pang-apat na complaint, pero yung ibang complaint, hindi. Alam nyo na. Tignan nyo mismo, tsuhin ng asawa ni Sarah. May belta sa kanya. Kung tsuhin ng asawa ni Sarah may belta, paano pa yung pinsan niyang buo, si Noeli? Diba? Ma'am Kalapini TV, hello po. Andito po yung mga cats ko nasa likod. Wait lang. Ito po sila.